Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabing hindi pa oras ng politika. Pero nang tanungin siya kung anong katangian ang dapat hanapin sa isang tatakbong Pangulo, prangkahan itong sinagot ng Pangulo. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Well, number one, somebody who understands economics. Understands economics. That's the first thing. That's the life of the person who understands how to create jobs, who understands how to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply a given, something that you can assume. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katangian na dapat hanapin ng mga botante sa mga tatakbong presidente sa susunod na eleksyon. Una nang sinabi ng Malacanang na wala pang iniendorso na kandidato ang Pangulo dahil hindi pa umano panahon para mamulitika. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, batay sa pahayag na ito ng Pangulo, dapat nang suriin ng mga kakandidato ang sarili nila kung kwalipikado ba sila. So sa mga nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. So, yun lang po. So, dapat mag-isip-isip sila kung sila ba'y makakatulong sa bayan o makakapagpayaman lamang ng sarili. Samantala, ilang araw matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028, binatikos naman niya ang Pangulo. Hindi raw niya ramdam na may presidente dahil walaan niyang gumagabay o nagbibigay ng malinaw na direksyon noong siya ay bahagi pa ng gabinete. Kaya napilitan siyang magbitiw. Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. Buwelta pa ng palasyo, tila isinisisi pa ni VP Sara sa presidente ang kanyang mga kakulangan noong kalihim pa ito ng Pangulo. Iginiit ng Malacanang na nakatuon ang Pangulo sa pagpapatibay ng koordinasyon sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan para mapalawig ang mga programa ng gobyerno kahit anong kulay ng politika. Sa katunayan, nagkaroon pa ng pagtitipon ng presidente sa dati niyang mga katunggali sa pagkapangulo tulad nila former VP Leni Robredo, Manny Pacquiao at Manila City Mayor Isko Moreno. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.